ng babaeng Dorobo, patong-patong na ang kasmit sa panloloko mga gadget signature bags, mga sasakyan. Kaya daw niya kaya niyang ipapuslit sa customs para ibenta. Kanyang modus, hulog sa bitag. Wala ka na tip. Kapal na mukha ako. Eto, ang Dorobo matapos siyang mahulog sa bitag ng Provincial Intelligence Branch ng PNP Cavite. Ayon sa biktima, Agosto nang makilala niya ang suspect na si Milaine Pipito, 36 anyos at tubong Cebu City dahil sa pag-aalok at iba pang produkto. Ang pakilala ni Pipito sa kanya, may kakilala siya sa Bureau of Customs. Ang alok nito sa biktima, murang mga bags at maging mga sasakyan sa murang halaga. Talagang ano ko lang naman is yung LV bag na Brea, tapos puro mga cellphones na. Dahil korektado umano siya sa ahensya, ang mga nasabing produkto mabilis daw maipupuslit nito. Sila pinsi ng bulatas ni Pepito, 180,000 piso ang naibigay niyang bayad dito nang wala man lang kahit isang produkto. Una kasi 43 plus pa yun. Plus nagbigay ako sa kanya ng for the car. Si Leia, hindi nag-iisa. Si Tina, isa ding negosyante, biktima din ng pangako ng babaeng kawatan. Ang naging alok sa kanya, sasakyang multicab at motorsiklo. Mio, 4. Tapos, 4 na, yung multicab, 3 for 100 yun. So, lumalabas 35,000. Plus, yung registration nung 4. So, yung registration umabot yun ng 15,900. At inilapit ng Bitag T3 ang problema sa Provincial Intelligence Branch ng Cavite. Isang entrapment operation ang agad ikinasa para matultukan ang iligal na gawain ni Milaine Pipito. Pagdating sa target area, eto ang mga sumunod na eksena. Nang makuha na ni Pipito ang marked money, mabilis itong umalis sa lugar. Pero agad din siyang nakalawit ng mga operatiba. Pagdating sa tanggapan ng PIP, isang malutong na sampalang inabot niya sa kanyang mga biktima. Kapal na mukha ako. Wala ka na receipt? Kahit nahulog na sa bitag ang kawatan, todo tanggi pa rin ito sa krimen ng kanyang ginawa. Kinuha ko yung pagkagawa, di ba? Napapalitan nga ng cellphone. Saan yung pinalit mo? Sa kabila ng pagtanggi ng Dorobo, kakaharapin din niya ang kasong paglabag sa Article 315 o large-scale estafa. Large-scale estafa. Pero kung marami pang nabiktima, pwede pang Nobel yan. Depende, lalabas sa investigasyon kung magkano yung kanyang inestafa, either with bail or no bail. Paalala ng Bitag T3 sa publiko, kilalaning mabuti ang taong inyong katransaksyon para hindi mabiktima ng mga kawatan lalo na't nalalapit na ang Kapaskuhan. Alam mo tol, Raf, eto na sinasabi natin, panahon na kasi, malapit ng Pasko. So, mga modus na kami nito, ipupuslit, may kilala, maniniwala naman dahil magbibigay ka ng pera. Yan, huy, mag-iingat ho kayo. Wala hong ganun kadali kahit na sa Bureau of Customs, yan eh. Mahigpit nga sa Bureau of Customs. Natural, eh ginagamit kasi walang alam. Eh baka kasi doon sa mga pangako, tol Raf, siguro ikaw, maraming nabibiktima sa wanted na... Basta Pasko tama kasi sunod sabi ko sa kanina, maraming mamamas ko po sa inyong mga bulsa. Mga sindikato ko yung mamamas ko. Ganun talaga, lahat ng klase modus maiisip nila. Ang Pilipino pagdating sa kalokohan, mabilis mag-isip. Tama. Diba sana yung mga kalokohan, yung kagalingan natin mga Pinoy, mga kababayan natin dyan na loko-loko, mag-isip na lang sila, pagsama-sama, mag-isip ng kabutihan. Kabutihan. Pero mag-iingat ho kayo, mga modus na nagsasabing mapapuslit sa pamamagitan ng ganitong halaga, maaakit kayo, mga signature modus ho yan. Mag-ingat.